Na-inquest na mga dayuhan at Pilipinong nagpapatakbo umano ng sinalakay na Pogo Scam Hub sa Parañaque. Pero bukod sa pangi-scam, nagpapataya rin umano sila sa India. Kaya under investigation din ang 300 Pilipinong empleyado. Nakatutok si Salima Refran. 4 na araw mula nang i-raid ang umano'y Pogo Scam Hub na ito sa Parañaque. Na-inquest na ang 20 dayuhan at 2 Pinoy na inaresto roon para sa reklamong qualified human trafficking. Kabilang sa kanila ang pinaka-boss ng Pogo. Pinangakuan sila ng trabaho ng just for customer service representative, but it turned out hindi pang customer service representative kundi pang Pogo. Scamming. Sila yung nag-facilitate ng mga nagtatrabaho dito sa Pogo Hub na ito para mag-work ng matagal, wala namang kaukulang mga papeles. Puro illegal ang ginagawa nila dito sa loob ng Pogo Hub na ito. 3 Vietnamese at 1 Pinay ang tumatayong complainant at nagpatotoo sa umano'y love scam sa Pogo. Itong mga Vietnamese na ito yung mga models na ginagamit nila, nanga-attract ng mga investors. After na ma-inlove ka, ayun na, yayayain ka nila na mag-invest na sa cryptocurrency. Mahigit 300 empleyadong Pinoy naman ang pinakawalan pero hiniligtas sa reklamo dahil iniimbestigahan para naman sa umano'y sports betting para sa mga Indian. Nakikipag-ugnayan na raw ang Indian Embassy para hingin ang ilang nakumpiskang gadget sa raid. Ngayon kasi kinukuha pa namin yung mga laman nitong mga to at titingnan natin kung sino-sino dun sa mga nationalities nila yung mga na-scam. Nabisto rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagtakas ng ilang nag-voluntary deportation sa pamamagitan ng layover. Mismong Chinese Embassy ang nakipag-ugnayan para mahuli sila. Pakiusap ng PAOK sa immigration. Huwag sanang hahayaan na maglabas ang implementation order kapag ang ticket ng foreign national na magvo-voluntary deportation o di kaya allow departure order ay merong layover. Ginagamit po nilang pagkakataon yan para tumakas. Sa ngayon, sabi ng Bureau of Immigration, prioridad nila ang agarang pagpapaalis sa mga deportees. Kaya kumukuha sila ng anumang flight na available para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.